Kumikilos na rin ang Bureau of Immigration para malaman ang pagkakakilanlan ng umano'y dayuhang nagpadala ng peking bomb threats kahapon sa ilang ahensya ng gobyerno at ilang paaralan. Ang aksyon na iba pang law enforcement agencies dyan, alamin sa sentro ng balita ni Patrick De Jesus. Binulabog ng bomb threat ang iba't ibang tanggapan ng mga ahensya ng gobyerno kahapon. Kabilang narito ang Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City, kung saan kaagad pinauwi ang mga empleyado ng respondehan ng QCPD at BFP. Negatibo sa anumang bomba o improvised explosive device ang gusali nito. Itinigil din ang flag raising ceremony sa Department of Education Bataan matapos makatanggap ng bomb threat at pinauwi ang mga empleyado at mag-aaral. Napag-alaman naman na nanggaling sa isang email na nagpakilalang isang Japanese lawyer na si Takahiro Karasawa ang banta na una na rin kumalat noong nakaraang taon. Nag-iimbestiga na ang PNP at sinabing hindi nila binabaliwala ang anumang bomb threat. It's very unfortunate that it's still the same mode, the same personality, the same signature under the same name, that of Karasawa. But of course, we cannot really ignore it. It's very unfortunate that we have to send in some instances, we have to suspend classes because of this kind of threat. I just hope that those persons responsible for this should know the consequences. They are causing so much trouble. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa iba pang ahensya sa ibang bansa dahil sa labas sa Pilipinas na trace ang IP address ng kumalat na email. We were able to connect with some of the agencies, and unfortunately it appears that the said person is, according to him, his email was hacked or someone assumed his identity. So still we are looking for this perpetrator. Ipinag-utos naman na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang mga kumalat na bomb threat. Makikipagtulungan din ng Bureau of Immigration sa investigasyon at sisiyasatin ang pagkakilanlan ng umano'y lalaking Hapon na nagpakalat nito. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, 6 na ahensya ng gobyerno ang nakatanggap ng bomb threat sa email. Ilang government agencies din ang nakatanggap ng kaparehong mensahe sa South Korea. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.